So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, base po sa ating simpleng pananaliksik, napag-alaman po natin na itong mga diskaya pala, hindi pala sila bago sa larangan po na pagkuha ng proyekto o pagiging kontraktor dyan po sa DPWH. At napag-alaman din po natin no, na namayagpag pala ang kanilang empire sa pagiging kontraktor nga, no, nung panahon pala ito ni Digong. Doon sila nagsimula. So, ano bang gusto ko sabihin dito mga kababayan? So, ang gusto ko lang ipunto dito, no, na alam naman po natin, no, na ang mga diskaya po ngayon, nadadawit po sa maanumalyang flood control project. So, ako po naniniwala po ako, no, na hindi po nila ngayon ginawa lang yan. Matagal na po nilang ginagawa yan. Kaya nga sila yumaman ng ganyan, eh. So, ano bang gusto ko sabihin dito? No? Anong ginawa ni Mark Villar? Actually, dalawa lang po yan. Kung hindi po siya pabaya, kasabwat po siya. So ngayon, pag-usapan ngayon natin to, no? Tingnan nyo to. So ito, basahin natin to from PCIJ. Actually nagamit ko na itong article na to, eh. So sabi dito, no? Top 10 contractors under Duterte run record of fraud, delays, blacklisting. O ito, ha? O sa title pa lang ng PCIJ. Top 10 contractor pa lang po nung panahon ni Digong, no? Meron na pong fraud, delay, at saka blacklisting. So, ibig sabihin nga, no, ito nga sinasabi ko kanina, na itong ginagawa po ng mga diskaya ngayon, na sinasabing pangungurakot daw, hindi pala ito nagsimula, ngayon lang. Nagsimula pa ito ng panahon ni Digong. Kaya nga, bullshit nga ito si Mark Villar, eh. Kung makapagsalita ka, alam mo, napaka-inosente. Kasi sabi ko nga kanina mga streetwise, kung matagal na pong namamayagpag sa pangungurakot, itong mga diskaya, dalawa lang po yan. No? Si Mark Villar po kasi hindi DPWH secretary nun. So dalawa lang yan. Kung hindi po siya tanga dahil wala siyang alam, kurakot po siya. Ayun lang po yun. Oh. So continue natin na sabi dito. Okay. Okay, basahin natin ha. Okay. Ito pala. Oh. This lucky 7 under Duterte. So ngayon, number 1 po talaga dito yung St. Gerard. Ito, St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. So tandaan natin mga kababayan, no, yung St. Gerard po na yan, ang may-ari din po niyan, Diskaya. Si Diskaya din po may-ari niyan. Oh. So syempre, no, ito na-content na rin natin to, no, yung Ulticon. So ito nga po yung pinsan nga po ni Digong, di ba? So by the way, no, yun tayo mag-focus, no? So ngayon mga ka-streetwise, no, base rin po dito po sa record po ng PCIJ, from 2016 hanggang 2017 sa loob ng isang taon, ang nakuha pong value ng kontrata po ng mga diskaya 12.3 billion pesos. Siyempre 10 years ago pa to, so siyempre mas malaki yung value nito. 12.3 billion pesos po. Sila po yung pinakamalaki. Oh. So actually mga babayan, ang gusto ko lang sabihin dito, kaya nga ako nabubulshitan po ako dun sa ginagawang hearing ni Marcoleta. Bakit ka nakafocus dito sa nangyari lang noong panahon nga po ni PBBM? Dapat isama mo yung nangyari noong panahon din po ni Digong. Porket nandyan ba si Mark Villar? Hindi nyo na-imbestigahan yung nangyari dati? Kaya nga doon pa lang mga ka-streetwise, yung nakita ko pa lang po talaga doon na si Mark Villar kasama doon sa committee hearing, bullshit na po para sa akin yun. Ando si Mark Villar, ando si Joel Villanueva, ando si Bongo. Anong klaseng hearing yan? Oh, isipin mo nag-hearing kayo para sa katotohanan at saka para sa aid of legislation, tapos makikita namin nandun yung mga ibang suspected na kasabwat. Di ba? Kaya nga, ewan ko ba? Ay, drama. O, drama yon. At syempre, mga kababayan, no, wag din po natin kakalimutan, no, yung base nga po dun sa speech nga po ni Pampilo Lacson, ni Senator Pampilo Lacson, meron siya binabanggit doon na Engineer Alcantara. So, itong si Alcantara nga po, siya po yung sinasabing maanumalyang engineer, district engineer nga po ng DPWH sa Bulacan. At ngayon, napag-alaman po natin mga ka-streetwise, no, base po ito sa politiko. O, tingnan nyo to, ha. Sabi dito, si Mark tahimik pa din.
Villar appointed controversial Bulacan DPWH executive. Oh. Yung binabanggit po ni Ping Lacson na si Alcantara po na yan. Ang nag-appoint pala dyan, si Mark Villar. Puputang naka-strike 2 ka na. Tingnan mo ha, paano ko nasabi strike 2? Tingnan nyo ha. Una, yung mga diskaya. Oh, kayo ba naniniwala ba kayo na yung ginagawa ng mga diskaya na yan, kung totoo man, nangyari yan ngayon lang o matagal na? Kasi kung ako tatanungin ninyo, matagal na pang ginagawa ng mga diskaya yan. Kaya nga sila yumaman ng ganyan eh. Oh. So una pa lang, Mark Villar, pinabayaan mo na yung mga diskaya. Hindi lang mga diskaya, pati mga ibang kontraktor. Pangalawa, ikaw din yung nag-appoint dito kay Alcantara. May pangatlo pa. Oh. So para mas malinaw, no, ito po yung sinasabi nga po ni Ping Lacson. Para kumpleto yung topic natin. So ito. Panoorin nyo to. Ang mga quote-unquote kakakilanlan ang mga quote-unquote may-ari ng proyekto. Para sa mga nakakaunawa, ang ibig sabihin po ay akin yan. Sa Bulacan First Engineering District na pinamumunuan ng magkasunod na tinanggal sa pwesto na sina kasing District Engineer Henry Alcantara. At ang pumalit sa kanya na si Bryce Hernandez. Ano, Henry Alcantara, oh. Kamukha nga ni Mildred Yela, no? Tama nga si Chris Ulo. Okay. So, tingnan nyo mga kababayan, no? Alam nyo, no, medyo nabullshitan po talaga ako doon sa hearing ni Marcoleta. Dapat kasi, tinanong na nila, sino nag-appoint kay Alcantara? Dapat doon pa lang eh, kasi kung ako nandun ako, for example ako nandun ako nakita ko na si Ping Lacson. Kunwari na naman, sinunod ako kunwari. Nakita ko na si Ping Lacson nagsasalita, meron siya binabanggit na Henry Alcantara. O, ang gagawin ko sa hearing mismo, sino ba nag-appoint yan kay Alcantara? Una kong tanong yan. Oh. Ang problema si Mark Villar, tahimik. Wala na nga nagtanong, tahimik pa si Mark Villar. Oh, so sabi niya dito, no, basahin muna natin yung report, no. Sabi dito. Ano? Kaya doon pa lang bullshit na eh. O sabi dito, while Engineer Henry Alcantara now stands at the center of the multi-billion peso flood control scandal in Bulacan, the official who had appointed him to the post has yet to speak on the issue. O, di ba? Hindi pa rin po siya sasalita. O, ito sabi dito in 2019, then Public Works Secretary and now Senator Mark Villar named Alcantara as head of the first engineering district of the Department of Public Works and Highways in Bulacan. The same office embroiled in several alleged ghost flood control projects. Diba? So, may dokumento pala ito. A document obtained by Politico showed Villar signed Special Order Number 92 on August 5, 2019 designating Alcantara to replace Engineer Ruel Angeles who had then retired. Oh, so yan na yun, no? So, sabi dito, as such as he is entitled to collect representation and transportation allowance subject to usual accounting and auditing rules regulation under the RIT. So ngayon mga kababayan, no, ang una kong tanong dito, bakit walang nagtanong kung sino nag-appoint dito kay Alcantara? So isa lang ibig sabihin yan, pinoprotektahan ninyo si Mark Villar. Anong klaseng hearing yan? And by the way, strike 2 na yun, ha? Strike 3 na to. Strike 3. O sabi dito. Oh, ito malupit. Ghost project existed during Villar's time in DPWH, Estrada said. Actually, no, merong sinasabi dito yung si Chris Ulo at si Coach Jarrett, no? Hindi ko lang makita yung article eh. Na meron daw pong 300 billion na nawawalang pondo si Mark Villar nung siya yung DPWH secretary. Okay. So, ang point dito, no, ang ibig sabihin nun, tinago ng mga Duterte yung mga anomalya pong pangyayari po yun sa DPWH. Kasi hindi porket na hindi nasiwalat, hindi ibig sabihin nun na wala nangyari. Di ba? Pinagmamalaki pa ni Kitty Duterte yan eh. Di ba? Sabi nga ni Kitty Duterte, di ba? O, tinanong ko nga yung tatay ko eh, no? About sa flood control project. O, sabi ng tatay ko, wala naman nangyaring ganyan sa kanya. Hindi porket na walang nangyaring iskandalo, hindi ibig sabihin na hindi po nangyari yun. Kasi posible nga pang baka pinagtakpan lang. So, ano bang gusto kong ipunto dito sa video po na ito mga kababayan? So,
ito po yung pinakamalaking example na itong ginagawa po talaga ng mga senador dyan po sa Senado, yung Blue Ribbon hearing na yan ni Marcoleta, isang malaking kalokohan lang po talaga yan. Kasi in the first place, mga Street Guys, no, ang unang ginigisa dapat dito si Mark Villar. At ang nakakatawa dito, imbis na gisahin si Mark Villar, imbis na tanungin si Mark Villar, ang ginawa po nila, sinama pa sa committee. O, tandaan nyo, strike 3 na siya, ha? Strike 3 na. O, una kay Diskaya. O, pangalawa, yung pagka-appoint kay Alcantara. Pangatlo, ito sinabi nga po ni Jiggy Estrada, matagal na pong nangyayari yan nung panahon ni Digong pa. So, sabi ko nga, alin si Mark Villar doon? Posibleng tatanga-tanga siya, hindi niya alam ginagawa niya. Pangatlo, kasabwat siya. So, alin siya doon? Oh, yan sinasabi ko eh. And by the way, mga kababayan, no, tayo po, naghihintay po tayo sa magiging resulta nga po ng investigation po na to. No? So, sana, wag lang po sana contractor yung, kung meron man kung meron mang mapaparusahan dito, sana wag po matapos sa contractor lang. Dapat po, meron po talaga senador o congressman ang mapanagot dito kasi nga po, plunder po ito, malalaking pera po yung pinag-uusapan dito. Billion of pesos po ang nawawala. At kung totalin po natin, trillion of pesos na po yung nawawala sa kaban ng bayan. Hindi pwedeng contractor lang. Hindi po makakapagnakaw ang mga contractor kung walang kasabwat na senador o congressman. Malinaw po yun. Kasi po yung insertion galing po sa kanila. Yung pondo galing sa kanila. Yung ko ba? Pero by the way, hanggang ngayon, para sa akin, good job pa rin po si Presidente Bongbong Marcos dito. Kasi matagal na po nangyayari po ito. At sa kanya lang po talaga naisiwalat sa taong bayan, no? Itong mga kaganapan po na to na pangungurakot sa DPWH. So, ang hintayin natin dito, yung resulta. Di ba? Medyo matagal na proseso yan. Huwag tayo magmadali. Kasi syempre, kapag yan, inakusahan mo yung mga gagong yan, hindi naman basta-basta amin yan, lalaban yan eh. So, maganda kapag inakusahan mo, dapat kumpleto ka ng ebidensya. At syempre, hindi naman po ganun kadali kumuha ng ebidensya eh. Di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, ano pa masabi nyo nga po dito, na itong mga Diskaya pala, no? Ano ba, kasabwat ba si Mark Villar dito? Kasabwat ba siya dito? Tatanga-tanga lang talaga si Mark Villar kasi hindi niya nahuli. Di ba? Ngayon, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa team replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa DPWH. So, thank you, salamat, and babush!